Nako, ito po talagang bumanat na. Hindi na ho nakatiis. At ito yung pagpapatunay sa dati ko na sinasabi na pagpasok ng 2025 ngayong taong ito, talagang magsasalita na ang ating Pangulong Marcos Jr. laban sa mga kritiko ng kanyang administrasyon. At ginawa na nga po ang matinding banat. Kaya sabi ko nga, grabe, agbanat ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang tinamaan? Pakinggan po ninyo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Antindi po ng speech ni Pangulong Marcos Jr. din po sa unang kampanya take-off ng kayang rally ng administration candidate. At kung sino ang tinamaan, alam na natin yan. Matindi po ang kanyang batikos dito. Okay? Inuulit ko, sinasabi niya, ayaw nang bumalik at hindi na dapat magbalik daw at itong kanyang mga kandidato hindi na papayag na maulit pa yung mga nangyari ho sa nakaraan. Na alam na natin kung ano ang talagang malupit. Okay? Tungkol sa POGO, tungkol sa human rights violation, tungkol daw sa graft and corruption, tungkol sa issue ng West Philippine Sea, at iba pa. Pati isang relihiyon ay tinamaan din. Okay? So, matindi. Ito ay pagpapatunay na hindi na pinalalampas ni Pangulong Marcos ang mga batikos sa kanya ng mga kritiko na wala sa lugar. Sa loob halos ng 2 taon kalahati na mga batikos ang naranasan ng Pangulo, personal na mga batikos at kung ano-ano pa. Ngayon po, hindi na.
in-expose na niya na hindi na kailangan maulit yan. Hindi na kailangan payagan na maulit pa ang mga masamang nakaraan na ginawa ng nakaraang gobyerno. Yan po ang sinasabi ng Pangulo. Sa harap ng mga Ilocano, yan po sa Ilocos Norte, dahil dyan po ay nagsimula ang kampanya ng Administration Party. Salamat sa ATBM dahil ang Radio TV Malacanang ang talaga pong nakatutok dyan ho sa galaw ng ating Pangulo kung saan man siya nandoon. Kaya ho nai-record, nakikita, dahil pag ang Pangulo ang nagsalita, nag-ispeak siya talaga hong national, international at issue na talagang dapat makarating sa bawat Pilipino kung ano ang kanya sinabi. Pero itong kanyang batikos, banat sa mga nakaraan ay matindi po ito. Kaya nga ang tanong natin sino ang tinamaan? Alam na ninyo kung sino ang tinamaan dyan. Okay? At kung sino ang mga bumanat sa kanya sa loob ng 2 taon at kalahati na mga batikos, ayan po ay dahan-dahan ng binabalikan. Kung yung mga gunita doon sa mga ambush interview, pagpasok na itong taong ito, 2025, marami na rin siyang sundot, marami na siyang parinig sa mga nakaraang gobyerno. Pero ngayon, dahil kampanya na ito, tahasan niyang sinabi sa mamamayang Pilipino. Hindi lang sa mga Ilocano sa Ilocos, kung hindi sa lahat ng nakarinig at yung nakakarinig ngayon, na hindi niya palalampasin at hindi niya mauulit ang mga nakaraang at nakarahasan na nangyari sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating gobyerno. Lalo na niya sa parang tinuturing tayo maging probinsya ng China, hindi na nindigan sa West Philippine Sea at marami pang iba. Antindi po ng dating yan. Talagang palagay ko baka ito na sa susunod na mga araw yung impeachment ay payagan na niya talagang ituloy na. Baka magkaroon ng special session. Kasi yun ang pinag-uusapan niya yun. Si Pangulong Marcos lang daw ang makapagde-decide. Totoo naman yun. Kung magpapatawag ng special session sa Senado at Kongreso habang nakareses para talakayin ang ibang mga proposed bill o yung controversial na impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi na humalayong mangyari yan. Kasi ngayon, sabi ng mga senador, reses kami. Kung tatawag na special session, walang magagawa sila, papasok sila at magtatrabaho. Yan na yung pagkakataon. Okay? Kasi ngayon, massive, matindi ang panawagan po ng mamamayang Pilipino, mga politiko at iba pang sektor na dapat ay magkaroon na, matuloy na ang impeachment laban kay Sara Duterte na nabibitin dahil inabot ng reses ng Senado. Ganun pa man, merong debate, technical, legal, political sa issue nga, aabaw na lang natin. Kaya manatili po kayo nakasubaybay dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, at susubaybay natin ang mga nangyayari. Okay? Mahalaga yan. Mahalaga pong makarating sa inyong lahat ang mga kaganapan. Tayo naman ay magiging tulay lang sa lahat ng mga impormasyon. Salamat dito po sa YouTube at saka sa Facebook, sa social media, at ating nakikita at naririnig kung ano po ang mga kaganapang dapat makarating sa atin. So, tandaan nyo, marami pa siguro ilalabas. Marami pang mga ganyang statement na baka mas matindi pa. Sabi ko nga, itinudo na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang batikos sa mga kritiko ng kanyang administrasyon sa unang araw pa lang po ng kampanya. At malamang marami pang susunod dyan. Please watch. Please like and share ng video ito. Yo, what's up mga tropa peeps? So, yan po yung video ni Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV. Like, share, and comments, and subscribe dyan po sa mga YouTube channel ni Sir Mike Abe. Salamat sa napakagandang video na naman ni Sir Mike Abe. Ngayon po, sa akin pong paunang vlog patungkol po dito sa kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng mga senatorial balls ni PBBM, ay nabanggit ko nga po na ito pong mga senatorial balls ni Digong ay posible pong matalo dahil nga po sila po ay mga under Digong's ticket na alam naman natin na nuknukan ng mga kasamaan, mga katarantaduhan, at marami pong issue laban kay Digong, lalo na dito kay Sara Duterte na nagdadalawang isip nga pong mag-support or mag-endorso ng mga kandidato, 'di ba? Kaya sabi ko nga, sirang-sira ang mga Duterte dahil nga po
dito sa pangyayari na ito. Impeachment trial, nangyari noong panahon ng Tokhang. So ngayon po, talagang real talk sobrang real talk ang ginawa diyan ni PBBM. Talagang grabe po ang kumbaga yung dating Bongbong Marcos na hindi nagsasalita o tahimik sa mga ganyang issue, hindi gaanong sumasagot, napakaikli lang ng kanyang mga sagot o matipid sa kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga reporter, di ba? Nakita po natin na ngayon, syempre di ba, tao lang si PBBM. Biruin niyo po sa tinagal-tagal 3 taon o pagpalagay natin nagsimula nung 2024 yan o 2024 mga unang buwan o 2023 na nakita natin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay maingat po sa kanyang mga kasagutan kapag may mga issue patungkol kay Sara Duterte, kay Digong, di ba? Ngayon po, wala tayong matandaan na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa grupo ni Digong. Alam natin yan. Tayo po ay nakasubaybay sa mga balita. Tayo po ay nakatingin sa mga breaking news, diba? Never natin na nakita na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita ng hindi maganda kay Digong at kay Sara. Si Digong ang nanguna. Diba? Ano ba sabi ni Digong sa hakbang ng Mautog doon sa Davao City? Ano sabi niya? Si Bongbong bangag noon. Bangag ang ating presidente. Diba? Dik, ang ating Pangulo. Ganyan sinasabi ni Digong. Diba kaya ito po talaga ay sinimulan ng mga Duterte. Ngayon, syempre, kung ang ating Pangulo, tao lang yan. Kahit na anong sabihin natin, presidente natin yan, tao lang yan. May damdamin na nasasaktan, merong damdamin na kapag pinagsalitaan mo ay maaaring merong kimkimin na sama ng loob dun sa isang tao na magsasalita laban sa kanya. Lalo na't hindi pa totoo. Di ba napakarami pong issue na ibinato kay PBBM, napakarami po na ginawa na pambabatikos, paninira, pambababoy, mga below the belt na issue, mga below the belt na paninira ang ginagawa kay PBBM, kay First Lady. Ngayon lang nagsalita ang ating Pangulo ng ganyan. Tapos ano ang sagot nitong si Panelo? Nakita ko sa isang balita. Sabi ni Panelo, batuhan daw ng putik. Kayo ang naunang ng bato. Ngayon parang ang dating, biktima pa ang mga DDFs, biktima pa si Digong, biktima pa si Sara Duterte. Kayo nanguna dyan Diba nangyari ang lahat ng ito dahil hindi na nabigyan ng confidential funds si Sara Duterte. Hindi na nabigyan ng intelligence funds. Yan ang totoong kauna-unahan kung bakit nagkaganyan ang mga Duterte dahil sa confidential funds. Dahil nga naman syempre nung sila'y mga mayor, walang pumipigil sa kanilang confidential funds. 'Di ba? Walang limit. Unlimited ang gastos sa confidential funds. Taon-taon, daan-daang milyon ang nauubos nila sa confidential at intelligence funds para sa Davao City. Yan ang nangyayari. Kaya, nang maupo si Digong, napakalalaki po ng mga intelligence fund na ginagamit niya nung siya ang presidente. Ngayong vice-presidente ang kanyang anak, ang gusto din ni Sara Duterte ay daang-daang milyon din ang kanyang intelligence fund. Tapos malalaman natin
na ang mga pinagbibigyan pala nito ng pera ay mga taong hindi nag-e-exist. Mga gawa-gawang pangalan ng tao para lamang mapunta sa kanilang mga kamay o sa kanilang mga kaalyado o kanilang mga kakampi o kanilang mga tauhan ang pera ng taong bayan. Yan ang tanong ngayon. Di ba? Meron pang tanong. Nagawa nga ni Sara sa DepEd. Nagawa ni Digong nung siya ay presidente. E di what more pa nung sila ang mayor ng Davao City. Gaano kalaki ang kanilang mga naibubulsa? Gaano kalaki ang mga nawawalang pera? Kaya pala sabi ni Digong, meron siyang halos nasa 5 bilyong piso na pera sa bangko. Doon sa harapan mismo ni Trillanes at sa Quadcom niya sinabi yan. Diba? Sabi niya una, kasi kapag pinatawag niyo ako ng pinatawag sa Quadcom, wala akong pamasahe. Maasa lang ako sa retirement pay ko. Wala naman na akong sahod. Mahirap lang ako. Tapos lumipas a few moments later lang. Ano sabi niya? Mayaman ang asawa niya. Simula nung nagtrabaho siya, at naging prosecutor o naging tauhan ng gobyerno, naging mayor, naging congressman, tingin daw ba ni Trillanes at ng mga tao doon sa Quadcom hindi siya magkakaroon ng 5 bilyon? Mga asawa daw niya mayaman. Diba? Yan po talaga ang pinagsimulan ng panggugulo ng mga Duterte. Yang nasita ang kanilang confidential funds at intelligence fund. Hindi na nabigyan si Sara. Diyan na nagsimula yun. Diba nang una, binabanatan nga lang nila si House Speaker Martin Romualdez. Puro si Speaker Martin ang binabanatan nila. Diba? Puro yun ang kanilang tinitira. Hindi nakinig si PBBM sa kanila. Bakit? Blood is thicker than water. Mas may tiwala ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pinsan niya kaysa dito kay Digong at kay Sara. Diba nga? Kaya nga lahat ginagawa ng mga kampon ni Duterte at ni Kibulok para manggulo. Yung nangyari sa Davao City, panggugulo sa kalsada ng mga KOJC nung hinahanap na si Kibulok. Tapos, hakbang ng mautog nila kung saan-saan sila nagpupuntang lugar para makapaghakbang ng mautog. Diba? Nanggugulo sila. Liwa San Bonifacio, ilang araw yun? 10 araw, nagrally ang KOJC ni Kibulok para lamang masiraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero buti na lang walang nakinig na Pilipino. Konti. Ano ang ginawa pa ni Digong? Nag-call a friend. Naningil ng utang na loob sa mga taga-iglesia. Pinagbigyan siya ng iglesia. Pero walang nangyari. Walang nakapagpahinto sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Paano maipapanalo ang mga senatoriables ngayon ni Digong? Ang Iglesia ni Cristo, pagpalagay mo lang 4 na milyon ang miyembro. Ang tanong, lahat ba yan boboto? Paano yung mga kabataan? Yung mga bata pa na hindi botante? At lahat ba yan nakarehistro? Kay Kibulok, wala pang 50 milang kay OJC niyan. Napakakonti. Kasi kung totoong 8 milyon ang kay OJC ni Kibulok, pagpalagay mo lang kalahati diyan, botante. At kailangan pa rin niya ng at least 10 milyon pataas para manalo. Kaya lang, ang mga Pilipino, alam na ng taong bayan kung ano si Kibulok. Bula ang propeta, manyakol, nambubulog ng pastoral niya gabi-gabi. Iba-ibang pastoral ang binubulog.
Na booking na si Bato de la Rosa na talagang yung tokhang niya masama. Si Bongo, simula nung naupo, naging presidente si Digong, di ba? Nagka-issue na siya. Yung sa helicopter ba yun? O sa aeroplano? Frigate. Sa frigate pala, frigate. Barko, frigate. Tapos, di ba? Sinampahan pa siya ng kaso ni Trillanes kasama si Digong. Si Ipe Salvador at si Jimmy Bondoc, mga tukmol lang yan na nautusang bumili ng suka. Di ba kaya ito po, itong paparating na na ito na 2025 election. Talagang sirang-sira ang mga kandidato ni Digong, sirang-sira si Digong, sirang-sira si Sara. At yan po, hindi si PBBM ang may gawa niyan. Sila, dahil sa kabungangaan ni Digong, kabungangaan ni Sara, yun ang nangyari. Sinira nila ang kanilang mga sarili. Hinukay nila ang kanilang mga sariling hukay. Sila ang gumawa niyan eh. Tapos isisisi kay PBBM. Tapos pagdating ng ngayong botohan, ano sasabihin? Pag natalo yung kanilang mga senatorial balls, may daya ang nangyari. Kahit wala. Sasabihin nila, dinaya kami. Kahit na walang pandaraya na nangyari. Diba? Yan po ang mga Duterte. Sila ang punot dulo ng mga kaguluhan. Sila ang gumagawa ng panggugulo. Masahol pa sa mga dilawan noong panahon ni Digong. Noong panahon ni Digong, mga dilawan, hindi po ganyan. Ngayon, grabe ang mga Duterte. Grabe ang ginagawa nilang panggugulo sa ating bayan. Kaya huwag nyo na pong iboto. Yung mga poprotekta kay Digong, huwag nyong iboto. Yung mga pro-China, huwag nyong iboto. Yung mga magiging sakit lang ng ulo ni PBBM, huwag nyo na pong iboto. At yung masasayang lang ang pasahod ng mga Pilipino, huwag nyo pong iboboto. Katulad niya si Boy Bigote. Alang kadating-dating. Walang kabuhay-buhay. Makipagdebate. Sus Maria Joseph. Hindi man sa pagmamayabang, pero napakarami kong kakilala na tao na kapag naging senador, mas magaling pa diyan kay Boy Bigote. Nakakasuka. Ay nako. Sana po sa 2025 election, maging matalino na po tayo. Alam ko bawal na ipagbili ang boto, pero pag may bibili ng boto nyo, tanggapin nyo lang yung pera, pero huwag nyo iboto. Kasi kapag binoto nyo yung bumili ng boto nyo, babawiin yan. Sa kaban ng bayan, ang mga ginastos niya. Kaya tanggapin nyo lang, pero huwag nyo iboto para hindi manalo. Ay, nako talaga. Ganda na sana yung nasimula ni PBBM. Nasa tamang landas tayo, maayos ang kanyang pamumuno. At nakikita ko na nagsusumikap siya para maiahon ng ating bansa sa kahirapan mula sa pandemya. Pero merong mga balakid na katulad nitong mga Duterte at ang mga alipores niya na nais na masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sila ang umangat at malinis nila ang kanilang mga pangalan kahit sirang-sira na. Gusto nila makabalik sila sa pwesto para magtiwala muli ang mga Pilipino at mauto nila muli tayo na kunwari sila mga mabubuting tao, mga mabubuting politiko, pero yun pala, kinawawa lang tayo, binaon tayo sa utang, tinarantado tayo, winalang hiya tayo. 6 na taon tayo nagdusa sa pamumuno ni Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.